muli po ay magandang araw mga minamahal po nating mga tagapakinig, taga-subaybay, mga kaibigan po natin, mga kapatid. Ito pong Solid Rock Ministry Quarterly Review. Kami po ay muling bumabati sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa ika-10 na nating topic na ang pamagat po ay inilantad ang espiritualismo. Subalit atin po munang babatiin ang mga churches na ito na palagi po nating nakakasama sa atin pong talakayan. Emily ng Three Angels Bible Center, Erlina ng Divisoria, Seventh Adventist Church Santiago City, Rafi ng La Paz Tarlac, Mary Jane ng Baclaran SDA Church, Mark Vincent ng Saimsin Worship Group, Jenny Lee ng Manila Center, Joram ng Pabahay Church South Luzon, Bobby ng Kasiguran Aurora, Christina and Johnny ng San Miguel Church, Edgardo ng San Antonio Nueva Ecija, Jonathan ng Malolos Bulacan, Mirna ng Matukay, Cagayan Valley, Edmond ng Saging, Yelupihan, Bataan, Demokrito ng Tagaytay, SDA Church, Riodi ng Kapatalan Church, Estiqueas ng Dasmariñas, Cavite, Ruel ng Malagayuma, Paniki, Tarlac, Imelda ng Tugigaraw Central Church, kaibigan po natin o kapatid natin ito na nasa Japan. Magandang araw sa iyo, Julie. Maria Cecilia, hindi po nabanggit kung taga saan. Danilo ng Binukawan, Bagak, Bataan. Edward ng NPC, Tandansora. Lloyda po mula sa Europe, kumusta po kayo? Antonio ng Rome, Italy. Rogelio ng PMC, Phase 2, Mabuhay City. Sandy ng Sampaloc SDA Church at ang buong church po ng Sampaloc, magandang araw po. Harold ng Astorga, Davao del Sur. Mirna ng Malagasang, Imos, Cavite. Pedro ng Southville, Niogan, Cabuyao. Lenny Cabili and family ng Matnog, Sorsogon, Seventh-day Adventist Church. Kumusta po kayo? Nandyan po kami nung nakaraang linggo. Julius ng San Carlos City, Pangasinan. Robert ng Bansod, Oriental, Mindoro. At kanina lamang po kami po ay nasa IS Village Seventh-day Adventist Church sa Bisca Compound. At nakasama rin po natin doon ng isa sa mga elders ng Project 8, Seventh-day Adventist Church. Kami po ay natutuwa na kayo aming nakasama sa pagsamba sa ating Panginoon. At ang Olimpio ng Banaba West, Seventh-day Adventist Church. At kayo po ay nagpapahayag ng inyong pagnanais na kami po ay makabisita sa inyong lugar. Gustong-gusto rin po namin kayong mapuntahan, mga kapatid. Kaya lamang po ay kami po ay paliba, kahit po kami retired na, napakarami pa rin pong mga invitation sa iba't ibang lugar, lalo na po doon sa amin sa Bicol. At kami po ay kanilang iniimbitahan. Kaya mga minamahal na mga taga Banaba West, kapag nakakuha po kami ng pagkakataon sa pagbalik namin dito sa Manila, kasi kami naman po ay palaging pumupunta rito dahil nandito po aming mga anak, amin pong hisikapin na kayo po ay mapuntahan. Hindi nga lamang po namin ito masasabi kung kailan, pero sana po ay sa lalong madaling panahon. Kaya kami po ay natutuwa na kayo po ay aming makasama. Kaya mga minamahal, magandang araw po sa ating lahat. At kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ay nasa ika-10 na ngayong topic, inilantad ang espiritualismo. At bago po tayo magpatuloy,
Tayo po muna ay humingi ng basbas ng ating Panginoong nasa langit. Panginoon ka po makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling tumatawag sa inyo upang ikaw po ay aming purihin, sambahin, sapagkat napakabuti mo po, Panginoon, sa amin. Sa mga pang-araw-araw po naming mga gawain, pang-araw-araw naming mga paglalakbay, mga pinupuntahan, kami po ay patuloy mong iniingatan. Sana po, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pag-aaral na muli ng inyong banal na salita, muli po na kaming gabayan, lalo na po ang mga kapatiran namin, mga kaibigan namin na sumusubaybay sa programa ito. Amin din pong dinadalangin patuloy ang aming pong mga kaibigan, gaya po ni Marilu and Yugern Bukujevski na nasa Australia ngayon. Kami po ay humihingi sa inyo ng gabay para sa kanila. Ganon din po ang editor ng programang ito, si Brother James Morse. At kami po, ni Pastor Pedot, patuloy po na kami ng Panginoon pagkalooban ng kalakasan, kasiglangan, upang patuloy po kaming makapaglingkod sa banal na gawain ito. Ang mga kapatid po namin, ang mga kaibigan namin, aming kasama sa tuwing mag-aaral kami, kayo rin po nawaan sa mga kanila. Ito po ang aming samot dalangin, Ama, sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ngayon ay makikita natin sa 1 Thessalonians 4:16 and 17. Sapagkat ang Panginoon mismo bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon. 17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Sa nakalipas na ilang daang taon, may taong nakaranas na muntik nang mamatay ang nagkwento ng kanilang karanasan nakita. Narinig nang sila inakanak patay na. Ito ang naging basihan ng marami sa paniniwalang ang tao ay hindi tunay na namamatay. Sa halip ay patuloy na nabubuhay sa labas ng lupang katawan. Hindi ito katakataka sapagkat buhat pa ng pasimula ay itinuro na ni Satanas kay Eva ang espiritualismo ng kanyang sabihin, tunay na hindi kayo mamamatay. Ang layunin ng aralin ito ay maunawaan natin ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa buhay at kamatayan, sapagkat ito ang tanging paraan upang huwag tayong madaya ni Satanas sa mga huling kapanahunan ito, sapagkat malinaw na sinasabi ng Panginoon sa huling araw ay may mga babawong bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Narito po ang mga katanungan na ating tatalakayin ngayon. Number 1, ano ba ang malimit na ginagamit na talata sa pagtuturo ng immortalidad ng kaluluwa? Pangalawa, ano bang itinuturo sa lumang tipan tungkol sa kamatayan ng tao? Number 3, ano naman ang itinuturo sa bagong tipan tungkol sa kamatayan? Number 4, ano ang inihayag ng Panginoong mangyayari sa mga huling panahon? Panglima, ano ang paalaala ng Diyos sa huling kapanahonan? At babalik po tayo na question number 1, ano ba ang malimit na ginagamit na talata sa pagtuturo ng immortalidad ng kaluluwa? So, sige po. Salamat at ating pag-aaralan na naman ito. Titingnan natin dyan sa Mateo 10:28, ano ang sinasabi. At huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi mga kakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkos ang katakutan ninyo iyaong makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Yan. So, kung titignan po natin dito, sa pang-ibabaw na pagbasa, tila man din sinasabi na ang tao ay mayroong kaluluwa na hindi mamamatay o hindi mapapatay ng sinumang tao. Kaya iniisip ng marami na ang tao kapag ka namatay, hindi pa siya talagang patay, kundi yung kanyang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay. Yung katawang laman, patay na, datapot yung kanyang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay. Alam po ninyo, kapag kaya niyo pong pinag-aralang mabuti ang talatang ito,
lalo tigit tinignan ninyo sa original na salita na ginamit sa Grego, ang sinasabi po rito ay sinalin sa Tagalog na kaluluwa ay mula sa salitang Grego na sokhe, na ang ibig sabihin ay breath, hininga. Ito po yung pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, ang tao, hindi naman ibig sabihin mayroong kaluluwa, kaya lang isinalin na kaluluwa sa Tagalog, sa ibang translation sa English ay soul. Datapot ang tunay na meaning ng salitang sukhe ay breath o hininga. Ito yung sinasabi po sa Ecclesiastes. Kapag katinignan natin dyan sa Ecclesiastes 12:7, ay maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon patungkol dito sa hininga na ito na hindi maaaring mapatay kung masira ng sinumang tao. Tingnan natin, mami, sa Ezekiel 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng unan, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So, dito naman sa Ecclesiastes, isinali na diwa. Sa ibang salita, yung tunay na translation ay hininga. Yung hininga, babalik sa Diyos. Hindi maaari itong sirain ng tao, yung hininga ng buhay. At yung pagwasak o yung pagpatay na sinasabi ay galing sa salitang apokteno, na ibig sabihin to destroy. Hindi maaaring masira yung hininga ng buhay na inilagay ng Panginoon sa ilong. Inilagay sa ilong ng tao. So wala po itong kinalaman sa intelligent being na spiritual nga lang. Ano po? Subalit ito ang malimit na ginagamit ng maraming nagtuturo ng patungkol sa immortalidad ng kaluluwa. Yan po ay kung pag-aaralan natin mabuti, walang basihan sa banal na kasulatan. Sa pangalawa po nating katanungan, ano ba ang itinuturo sa lumang tipan tungkol sa kamatayan ng tao? Alright. Titingnan naman po natin na sinasabi ng banal na kasulatan, ano ba talaga ang nangyayari kapag ka ang tao ay namatay? Tingnan natin dyan sa mga awit, 6, talatang 5, ano ba ang sinasabi? Sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo. Sa Siyon ay sinong magpapasalamat sa iyo? Yan. Maliwanag po, sa kamatayan, wala nang ano pa mang nalalaman. Wala nang maaaring magpuri pa sa Panginoon sa kamatayan, sapagkat ang tao pag namatay, patay talagang tunay. Tingnan mo pa dyan sa mga awit, 115 talatang 17. Ang patay ay hindi bumupuri sa Panginoon, ni sino mang nabababa sa katahimikan. So, wala na pong maaaring magpuri pa sa Panginoon. Hindi kagaya nung sinasabi ng iba na kasama na ni Lord, na ando na patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Wala po yan sa banal na kasulatan. Tingnan mo pa dyan sa sinasabi sa Daniel 12:2. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga antigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kangiyan, at sa walang hanggang pagkapahamot. Sinasabi po na pagdating ng ating Panginoon sa panahon, sa kawakasan ng panahon, marami yung mga nakatutulog, yung mga patay, ay babangunin mula sa kanilang libingan. Hindi kung saan sila tatawagin, ay walang galing sa purgatorio, walang galing sa langit, ang lahat ay galing sa alabok. Sila ay bubuhayin maguli. Yan po ang itinuturo na maliwanag sa Lumang Tipan. At marami pa pong talata na katulad nito sa Lumang Tipan na ipinapahayag ng tao pag namatay ay wala nang nalalamang ano paman. Yung iba kasi sinasabi, gabayan mo po kami, salamat at ikaw ay nandiyan kasama ng Lord, sana gabayan mo kami. Wala na po silang anumang nalalaman sa ibabaw ng lupa. Okay po, sa pangatlo po natin katanungan, ano naman ang itinuturo sa bagong tipan tungkol sa kamatayan? Titingnan po natin, sa Lumang Tipan, sinasabi na ang tao pag namatay ay wala nang nalalamang ano paman,
Ano naman ang sinasabi sa bagong tipan? Tingnan natin sa 1 Tesalonica 4:15 hanggang 17. Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo? Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga napaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So, maliwanag po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ito ay mula sa salita ng Panginoon. So, ang instruction galing mismo sa Panginoon na ang tao nasa kanilang mga libingan. Na tayong mga nabubuhay, kung tayo datna ng Panginoon na buhay, hindi tayo mauuna sa kanila. At siyempre pa, sila ay hindi rin mauuna sa atin. Ang wika, una, bubuhayin muna sila. Pagkatapos tayo ay babaguhin at tayo ay sama-samang sasalubong. Ano? Kaya kapag sinabing sasalubong, ay hindi ka kasama ng Panginoon, kundi narito ka sasalubong pagdating ng ating Panginoon. Yan po ang maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan na ang mga patay nasa kanilang mga libingan. Doon, magmula roon, bubuhayin sila ng Panginoon. At tayo namang nabubuhay, kung tayo ay datna ng Panginoon, tayo'y buhay pa at tayo'y nasumpungan sa pananampalataya, tayo'y babaguhin at tayo'y sama-samang sasalubong sa Panginoon. Ano po? So, napakaliwanan po yan. Tingnan pa natin sa 1 Corinto 15, talatang 51 hanggang 54 ang sinasabi. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulong, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mapatay ay mga bubuhay na magulit na walang kasiraan, at tayo babaguhin. Pagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Natapot pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasa sulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. So, maliwanag po, kapag nabuhay ng mag-uli yung mga tinatawag na natutulog o mga namatay kay Kristo, tayo'y sama-samang babaguhin at bibigyan ng katawang hindi na namamatay. So, ibig sabihin, wala pa tayo ng buhay na hindi maaaring mamatay. Tayong lahat ay sama-samang namamatay pa. At bibigyan lang tayo, pangkakanuban lang tayo ng tinatawag na immortalidad, pagbalik ng ating Panginoon kung tayo ay nasumpungan sa pananampalataya at yung ating mga kaibigan ay namatay, datapwat namatay na nasa pananampalataya, sila ay babangunin, gigisingin ng Panginoon, bubuhayin mag-uli, at saka pagkakanuuban ng buhay o katawan na hindi na mamamatay. Ano po? So yung immortalidad po ay ipagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya pagbalik ng ating Panginoon. Datapwat sa ngayon, ang tao ay namamatay at lahat ay mamamatay. So, ito po ang napakaliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan. Datapwat magmula pa noon, itinuturo na ni Satanas yung teorya na ang tao hindi mamamatay. Okay po, at ngayon naman po sa ating pang-apat na katanungan, ano ang inihahayag ng Panginoong mangyayari sa mga huling panahon? Yan. Ito po ay napakahalaga na ating unawaing mabuti. So titingnan po natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa Mateo 24:5
pagkatapos 11 at 24. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon mismo? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga inirang. So, naman, ang sabi po, sa huling kapanahunan, maraming bulaang propeta, maraming bulaang Kristong babangon. Tatandaan po natin, babangon. Yun ang ipapaniwala nila na sila ay bumangon mula sa mga patay. At sila'y magkukunwari na sila ay Kristo, sila ay mga propeta ng ating Panginoong Jesucristo. Dato po sila ay mga bulaan, mga mandaraya. Kaya napakalaga po itong ating pag-aaral na maunawaan natin na ang patay kapag namatay ay talagang patay at hindi maaari na mula sa patay ay babangon. Kapag sinabing siya ay nanggaling sa patay at bumangon, tandaan po ninyo, sinasabi ng Panginoon, ito yung magsasabing sila yung mga propeta. Ito yung magsasabi sila ay Kristo, mga bulaan. At kung titingnan pa po natin, yan sa ikalawang Tesalonica 2:7-9 ay ganito pa ang sinasabi. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayo'y makakayag at tampalaksan, napapatayin ng Panginoong Hesus ang mininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkakayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangaan ng kasinungalingan. So, maliwanag po sinasabi ni Apostol Pablo. Sa huling kapanahunan, mayroon talagang mga babangon. Datapot itong mga babangon ito, ang kanilang paggawa ay ayon sa paggawa ni Satanas na puno ng kasinungalingan. Kaya napakahalaga po na maunawa nating mabuti at maging matatag ang ating pananampalataya na sinuman na magsasabing sila ay nanggaling na sa kamatayan, nanggaling sa langit o kung saan paman. Tandaan, sinasabi ni Pablo na ang paggawa nito ay ayon sa paggawa ni Satanas. Mga pandaraya ang gagawin nito upang tayo ay iwalay sa Diyos sa pananampalataya sa Kanya, pananampalataya sa Kanyang salita, at tayo ay ipahamak. Tingnan pa natin ang sinasabi sa Apokalipsis 13:13 at 14. At siya ay gumagawa ng mga dakilang banda na nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tandaan sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak at nabuhay. So, sa huling kapanahonan po, itong espiritualismo, ito ang gagamiting instrumento upang mabuo yung larawan ng hayop, upang sila ay makapagturo, makapangaral at madala sa pagkanito ang mga tao patungkol sa pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Mga milagro ang kanilang gagamitin, mga kababalaghan ang kanilang isasagawa upang madaya ang mga tao. Kaya napakahalaga po na unawain natin na yung espiritualismo, yung pagbangon ng mga bulaang propeta ay siyang magiging talamak sa huling kapanahunan at upang madaya ang sangkatauhan. Tingnan pa natin dyan sa Kapitulo 16, talatang 13 at 14 ng Apokalipsis. Nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumaltumal na gaya ng mga palakak.
sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, kapag ka may bumangon pong mga espiritu, tiyakin ninyo, yan ay mula sa diablo, hindi mula sa Diyos. At ang kanilang layunin ay makipagbaka laban sa Diyos. Hindi naman pakikipagbaka ng physical na pakikipagbaka, kundi pakikipagbaka sa turo at aral ng Panginoon. Sapagkat ang gagamitin nila ay mga dayak. Ano po? So, nando po tayo sa teorya ng mga pangdaraya. Hindi po yung labanan na gumagamit ng mga armas o kung ano pa man, kundi ito po ay labanan ng doktrina patungkol sa immortalidad ng kaluluwa o pagiging mortal ng tao. Ang Diyos nagsasabi, ang tao mortal. Ang tao, pagkakaluban lamang ng immortalidad matapos na ito ay manampalataya at sumunod sa lahat ng kalooban ng Panginoon. Tanda po ninyo, nang si Eva at si Adan ay magkasala, ang wika ng Panginoon, baka sila'y kumain ng punong kahoy ng buhay at hindi na mamatay. Kaya't sila ay pinalayas mula sa halamanan ng Eden. So, maliwanag po na tao, walang immortalidad at iniwasan ng Panginoon na magkaroon ng immortalidad ang tao matapos na magkasala. Subalit matapos na ito ay kanyang tubusin at sa kanya'y manampalataya at naginang masunurin sa ating Panginoon at nagtitiwala ng lubos, doon pa lang sila pagkakalooban ng immortalidad. Ano po? Maliwanag po yan sa banal na kasulatan. At ngayon po nasa huli na po tayong katanungan. Number 5, ano ang paalaala ng Diyos sa huling kapanahunan? Yan. Titingnan po natin dyan sa Mateo 24:23 hanggang 27 ang sinasabi. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao nariyan ng Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati mga hirang. Narito at pinagpaog na ko nang sinasabi sa inyo, kaya nga kung sa inyo kanilang sasabihin, narito sila nasa ilang, huwag kayong magsinabas. Narito sila nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na pumitiglat sa silanganan at makikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, kapag ka may nagsibangon, nasasabihin sila ang Kristo, o kaya sasabihin sila ang propeta, huwag ninyong paniniwalaan. Napakaliwanag po yan. Babangon sa huling kapanahunan. At ito yung sinasabing babangon mula sa mga patay. At sasabihin sila ang Kristo at yung iba ay sasabihin sila ay mga propeta. Huwag daw po tayong padadaya, huwag tayong maniniwala. Sapagkat pagdating ng Panginoon, makikita yan ng lahat at doon pa lang siya magkakaloob ng immortalidad sa lahat ng masumpungang nananampalataya. Tingnan pa natin ang sinasabi sa 2 Korinto, Kapitulo 11, talatang 13 at 14. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga pulang apostol, mga mangdarayan manggagawa na magpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Yeah, so maliwanag po siya sabi, marami na lalabas na sasabihin sila yung mga apostol ni Kristo para tayo ay panampalatayanin o paniwalain sa kanilang kasinungalingan. Kasinungalingang turo ni Satanas na ang tao pag namatay ay hindi naman talaga lubusang namamatay sapagkat yung kanyang kaluluwa ay hindi kayang patayin ng tao. Mga minamahal,
Wala pong sinasabing sa banal na kasulatan na kaluluwa. Yung i-translate na kaluluwa ay breath o hininga. Kaya lang, yung nag-translate ang kanilang paniniwala, ang pinag-uusapan dito ay yung kaluluwa. Kasi yun na yung itinuro sa kanila. Datapot kapag katinignan po natin sa talagang original na salita na ginamit, hindi naman po pala kaluluwa yung ginamit, kundi hininga. So, mga minamahal, yung hininga ng buhay na nagmula sa Diyos, babalik sa Diyos at kanyang ibabalik sa pagbuhay na mag-ulit ng kanyang mga mananampalataya. At upang lalo po natin maunawaan ang ating mga pinag-usapan ngayon, narito po ang mga summary na aming iiwanan sa inyo. Number 1, hininga ng buhay na hindi maaaring patayin o wasakin ng sinman. Number 2, mula sa pasimula ay itinuturo na ang tao pag namatay ay wala nang alam na anuman. Number 3, malinaw sa bagong tipan na ang mga patay ay nasa kanilang libingan hanggang buhay mag-uli ng Diyos. At pang-4, sa huling panahon ay may mga babangong bulaang propeta na magpapakita ng mananaking tanda ayon sa mga gawa ni Satanas. Kaya't marapat na tayo rin manindigang matibay sa malinaw na salita ng Diyos at hindi sa mga kababalaghan. So, mga minamahal, sana po naging manlinaw ang ating pag-aaral. Tatandaan po, mga kababalaghan gagawin ng mga babangon. At ito ay mga inudyukan may Satanas o mga kasamahan may Satanas. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kayo po'y muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ginawa mo ang lahat upang kami huwag madaya, upang kami huwag malinlang ng kaaway, kundi bagkos kami manangan ng matibay sa iyong mga malinaw na mga pananalita. Upang huwag po kaming madaya sapagkat sa huling kapanahonan, gagawin nila ni Satanas ang lahat ng kanyang magagawa upang dayain ang buong sanglibutan. Kaya mabanal amin pong pakiusap, tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na maniwala at manampalataya ng matibay sa iyong mga salita at pananganan namin ang katotohanan ito upang kami huwag malinlang ng kaaway at huwag kaming mailayo sa iyo. O amang banal, iyo puno ang pagpalain ng mga kapatid nito na patuloy na sumusubaybay sa palatuntunan ito, patuloy na ginagamit ito sa kanilang pagtuturo sa iba at patuloy na ibinabahagi sa kanilang mga kaibigan. Patuloy po nawa silang pagpalain, patuloy silang pagkaluban ng mabuting kalusugan, kalakasan at katalinuhan na nagbubuhat diyan sa iyo sa kaitaasan ng kalangitan. O ang banal, salamat po sa iyong mga pagpapatawad sa aming pagkukulang pagkakasala. Salamat po sa mayamang pagpapala na handa mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Matanggap nawa namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at pamamatnubay, alang-alang po lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, ang pagpapala ng Panginoon sumating sama-sama. God bless po.